Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kinabukasan sa bahay nila Giselle ay kausap na nila ang attorney na gagawa sa revocation ng SPA ni Moira at gagawin lahat ni Don Pepe kahit na magbayad pa siya ng malaki para lang mapabilis ang pagbawi ng SPA. Dahil kapag nawala na ng visa ang SPA ay tuluyan ng mawawala ng kontrol si Moira at mapapalayas na siya sa hospital at mapapatalsik na siya sa buhay nila. At hindi lang yan ang gagawin ni Don Pepe kay Moira dahil pababagsak kanila ito tulad ng pagpapabagsak nila kay Robert noon nang sa ganon ay tuluyan na ang makabawi sila kay Moira sa lahat ng kasamaan na ginawa sa kanila at mawawala na siya ng kakayanan manggulo kailanman. Samantala sa East Ridge Hospital ay hinahanap naman ni Lynette si Annalyn, kaya pinantanong-tanong ni Lynette sa mga nurse kung nakita ba nila si Annalyn. Ang sabi naman ng mga nurse ay hindi nila nakita si Annalyn, nang bigla niyang nakita si Carlos at tinanong niya ang tungkol sa nalaman ni Lynette na balita kung totoong pinalabas na ni Dr. Carlos si Annalyn sa operating room. Sabi naman ni Carlos oo, kasi wala siya sa focus. Sabi naman ni Lynette baka pagod lang si Annalyn kaya hindi niya nagawa ang tama trabaho niya. Sabi naman ni Carlos, hayaan mo nang muna si Annalyn at kailangan niyang matuto sa mga bagay-bagay at hindi na umimik si Lynette pero nag-aalala siya baka may problemang dinadala si Annalyn na ayaw sabihin sa kanya. Samantala sa restaurant naman nagkita na sila Don Pepe at Zoe at habang nag-uusap sila sinabihan siya ni Don Pepe si Zoe kung palabas lang lahat ito ay tumigil ka na at malalaman at mabibisto ka din namin sa dinagawa mo tulad ng Mami Moira mo. At alam ko ang tunay mong ugali. Sabi naman ni Zoe hindi naman daw siya nagpapanggap at talagang galit daw siya sa Mami Moira niya at sa katunayan nga ay magkaaway siya ngayon. At itinakwil na niya din ito dahil sa mga hindi niya masikmura ang mga ginagawa niya. At hindi rin siya susuko na maitama ang lahat na kanyang ginagawa. Pinakinggan naman ni Don Pepe ang mga sinabi niya. Sabi naman ni Don Pepe kay Zoe, mabuti kung ganon dahil babawiin na nila kay Moira ang hospital at punuin na siya mawawala sa buhay natin at mapapapaisip na din siya sa Epic Hospital. Tutulungan ni Tita Giselle mo ang Daddy Robert mo na i-manage ang Apex Hospital at baka kunin na din natin si Annalyn. Nagulat si Zoe sa narinig niya kay Don Pepe kaya nagtanong siya kung paano naman siya. Sabi naman ni Don Pepe, huwag ka mag-alala dahil hindi ka mawawala sa Apex dahil anak kayo ni Robert at parehas kayo ni Annalyn na may karapatan sa Apex at sa uli, sa inyo din ito mapupunta. Samantala, dumating na din si Annalyn at tumutuwa si Don Pepe nang makita si Annalyn at niyakap niya ito. Nagulat naman itong si Zoe at hindi niya akalain na pupunta din pala si Annalyn. At pilit kinukuha ni Zoe ang atensyon ng lolo Pepe niya pero si Annalyn ang kinakausap nito. Tinanong ni Don Pepe si Annalyn kung gusto niya nang lumipat sa Apex Hospital. Bukas ang pinto nito para sa kanya. Basta sabihan mo lang ang iyong tatay Robert at siguradong matutuwa ito para i-welcome ka na bumalik at lumipat sa hospital. Natuwa naman si Annalyn sa sinabi ng lolo Pepe niya pero kailangan muna niyang pang-isipan ang magiging desisyon niya kung gusto niyang lumipat sa Apex. Tahimik naman nakikinig si Zoe sa kanilang pinag-uusapan. Samantala sa Apex Hospital muling nagkita si Moira at Giselle at tinanong ni Moira si Giselle kung ano na naman ang ginagawa nito dito. Sabi naman ni Giselle, titingnan ko kung anong dapat ipa-renovate at paano aalisin ang mga basura dito at kailangan ko din i-cleansing ang hospital pag alis mo. Galit na naman itong si Moira kay Giselle at sabay talikod ni Giselle sa kanya. Samantala sa hospital naman ay kausap ni Regan si Annalyn sa cafeteria at nagtatanong si Annalyn sa kanya kung kailangan ko na umalis sa X-Ridge dahil hindi na siya kampanteng katrabaho si Doc Carlos dahil sa mga ginagawa nito sa kanya.
Sabi naman ni Regan, di ba Dok, dapat maging kampante ka na sa kanya kasi malapit ng ikasay ang nanay ni Nick mo at magiging pangalawang tatay mo na din siya. Tumingin lang si Annalyn kay Regan. Sa kabilang banda naman ay nagpatawag ng board meeting itong si Moira at para ipaalam sa kanilang lahat na siya pa din ang CEO ng Apex Hospital at siya pa din ang masusunod sa lahat habang wala pa si Robert. At hindi pa kayang i-manage ni Robert ang hospital. Samantala, dumating naman to si Robert at tinanong si Moira kung anong ibig sabihin ng meeting na ito. Habang nagtatalo sila ni Robert at Moira, bigla naman pumasok si Giselle at sumigaw na siya na na-revoke na ang SPA at wala ka ng karapatan, Moira, dito sa Apex Hospital. Mula ngayon, nagulat ang lahat sa revelasyon ni Giselle at nagmamakaawa si Moira kay Robert at sinasabi niya na wala ka bang pakialam sa asawa mo? Para mo akong pinapatay at sobra siyang nagmamakaawa kay Robert. Sumagot naman itong si Robert kay Moira na wala na daw siyang natitirang awa dahil sa lahat ng kasalanan na ginawa mo sa akin. At sabay dampot ng kutsilyo ni Moira at tinutok niya sa kanyang puso sabay sabi kay Robert, sige, subukan mong bawiin sa akin ng Apex at dadanak ang dugo dito. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Moira. Madami-dami pa tayong aabangan kaya't huwag bibitin sa abot kamay ang pangarap at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.